Nako, heto na mga karibyo natin, nagpanik na. Grabe to, bistado na. Just now, breaking news, nabulabog na. O yan po ang ating aalamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kabayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At unahin po natin to mga kabayan, no? Ito pong si Vice President Sara Duterte. Nako mula po sa Abante News Online mga kababayan. Sabi po dito, sinita, mini trial sa Kamara, BP Sara pumalag na bopol bully. Aba yan mga kababayan Ito po ang kabuuan ng balitang yan. Sabi po dito mga kababayan sa Abante News Online. Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon na mahina ang kanyang academic record at violent and rude ang kanyang mga kapwa estudyante sa San Sebastian College of Law. Ayan mga kaubayan, hindi ko makita mga kaubayan kung ano po yung relevant nito, no? Yung relevance, okay, ng balitang ito, no? Sa impeachment dito kay BP Sara, no? Ano ang relevant ng pagiging matalino mo or hindi mo matalino sa pagiging Vice President at sa impeachment ng Vice Presidente? Well, it is very important kung matalino ka or hindi. Pero sa pagkakataong ito mga kaubayan, no? Wala naman pong sinasabi sa batas. Tayo nga ngayon di ba? Tayo nga ngayon. Anong meron tayo ngayon mga kaubayan? Meron po tayong adictus, no, na presidente. Yan mismo ang sabi ni former President Duterte at mayroon po silang ebidensya, no. Maging ang kanyang kapatid mga kaubayan ay nagsasabi rin na adictus rin po itong si President Bongbong Marcos Jr. Pero hindi naman po nila ginawang dahilan yun Hindi naman nila ginawang dahilan para i-impeach, okay? Si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Pinagtakpan pa nga nila, di ba? So, ang nakikita ko po dito, where is, no? Nasaan po ang importansya ng pagiging kung bobo man si BP Sara or hindi, pero nakapasa Nakapasa po siya sa pagiging abogado mga kababayan tapos sasabihin na bobo. Ba? Subukan nyo. Diba? Subukan nyo si BP Sara kung bobo ba or hindi. I think mas bobo pa ngayon ng presidente natin Bakit? Mamaya ipapakita ko po mga kaubayan kung bakit masasabi po natin na mas bobo pa talaga ang presidente natin kaysa po dito kay BP Sara mga kaubayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dito. Sabi po dito ni Dennis, sabi ni Dennis, doon pa lang sa mini trial, tanging sa impeachment rule ang HOR alam na as a lawyer she must know the process of impeachment rules. Either nakalimutan dahil di naman niya na-practice ang law profession niya or tama lang yung allegation sa kanya na sa law school na the way she speaks and sa mga issues parang the lawyer. Sabi niya po dito, parang pinatutunayan dito ni Dennis mga kaubayan. Nagtatali-talinuhan naman itong si Dennis Henry Bautista. Ayan mga kaubayan nagtatali-talinuhan naman ang taong ito. Bakit mga kaubayan? Sinasabi niya po na parang totoo yung sinasabi. Dahil yung mga dawi BP Sara, mga Bisaya, iba po ang mga Bisaya pag nagsalita, hindi po yan fluent sa English, no? Pero maiintindihan nyo naman. Mas proud pa nga, di ba? Mas proud pa nga mga Bisaya, yung yung lingwahe, di ba? Yung matigas lang kami magsalita. Waray-waray yan, Bisaya, mga Bisaya, mga kabayan. Medyo close yan close po kasi matitigas magsalita yung iba, di ba? Most of them like us, no? Matigas tayo magsalita kasi hindi naman tayo lumaki dyan sa Maynila, mga kabayan. Nako po. So what is the issue? What is the issue mga kababayan? Ano ang relasyon nito sa
sa impeachment ni VP Sara. Totoong trial sa Senate, sa Kongreso, nire-refine ang witness at ebidensya bago dalhin sa Senate. Nako po, yan ha. Our bright and very smart President Sara Nice. Ayan mga kaubayan. O dahil dyan, VP Sara for PTA President sa 2028. Kasi didiis ako, naniniwala ako sa mga Duterte lang ang magaling. Wala nang iba kasi didiis ako. Ayan mga kawan, dahil DDS, okay? Wala tayong magagawa dyan. Diba? Kasi mga DDS kami, matigas ang mga pagsasalita namin, di ba? Pero may point naman, okay? So yun mga kawan, ano po ang inyong opinion dyan mga karbi natin dito po, Just comment down below at eto, pasadahan din po natin bago po natin i-play yung video mga kabayan. Eto na, ano ito? Sabi po dito ni Claire Castro, kayo ang nag-aakusa na adik si BBM, kayo din ang maglabas ng ebidensya. Aba, marami na pong kumalat na ebidensya mga kaubayan, no? Lumabas na nga, marami nang tumistigo na adikto si PBBM pero tinigil po yung investigasyon doon po sa kay sino yung si Agent Morales, di ba? Kay Agent Morales mga kaubayan, tinigil po nila. Tinigil po nila yung investigasyon patungkol kay PBBM. So, doon pa lang nakita na ng taong bayan that it is very true that President Bongbong Marcos Jr. ay addictus. Even former President Duterte and ito na lang, yung kapatid niya na lang mga kaubayan, di ba? Sa kapatid na lang, hindi pa ba tayo maniniwala? Kung wala talaga kayong tinatago, di ba? Kung wala talaga kayong tinatago, Claire Castro, edi dapat magpa-hair follicle drug test. Mahirap ba yun mga kaubayan? Mahirap po bang magpa-hair follicle drug test ang isang presidente? Na tulad ni President Bongbong Marcos Jr. ay nagtatanong lang po mga kaubayan. Ito po, ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito, ayan very simple. Hair follicle drug test ang dapat live at dapat live daw. Anong problema sa hair follicle drug test? Why it's hard for you to submit? Unconstitutional or constitutional submit to clear things out. Sabi po yan ni Rosticar. Ayan mga kaubayan. Sabi naman po ni Shano, tama, kung sino ang mag-akusa ay siya rin ang maglabas ng ebidensya na tatamaan dito si Luestro. Ayan na, totoo. Di ba? Sabi naman po dito, simple request, simple job, massive ang resulta, kaya takot sila. Nako po, ayan mga kaubayan, no? Marami po ang nagre-request na sana po ay magpa-hair follicle drug test na ang Pangulo, pero hanggang ngayon, wala pa rin silang ginagawa. Eto pa mga kaubayan, eto, grabe po ito yan ang Pangulo mga kaubayan, namigay po, nag-ayuda ang Pangulo. Yan si President, nagbuhat na ng bigas ang President Bongbong Marcos Jr. mga kaubayan eto pa. Sabi po dito sa Batas PH, libreng bigas sa President Bongbong Marcos Jr. personally lead a rice distribution activity in a shopping mall in Manila where selected, ayan nakalagay po mga kabayan, selected beneficiaries from various sectors receive assistance. During the event, the President was seen repeatedly lifting, mukhang may pinapahiwatag eto po repeatedly lifting a sack of rice, an act viewed by observers of a display of physical strength. Grabe, malakas po ang Pangulo. Grabe, nakabuhat po ng 5 kilong bigas, okay? This time amid false information claiming that he is suffering from severe illness. Ayan, pinatutunayan lang po ng pamimigay daw nila ng ayuda na malakas pa ang Pangulo. Ayan mga kababayan, grabe naman. Yan ang Pangulo. Pero teka lang mga kababayan. Trabaho ba ng Pangulo yan? Trabaho po ba ng Pangulo yan? Di ba? Sa DSWD na po dapat yan mga kababayan Di ba? DSWD na po sana ang may trabaho.
Pero kasi ito po ang pinangako ng Pangulo, kaya trinabako niya yan. Ito po ang pangako ng Pangulo, mga kababayan. Pakinggan po natin. Alam niyo po, nung una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo, ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Kaya po aming ginagawa, patuloy na ginagawa ito. Alam niyo po, nung una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo, ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Yan mga kababayan, kaya naman pala. Diba? Kaya naman pala namimigay ng ayuda ang presidente kasi ayaw niya ng may gutom. Ayaw niya po ng may gutom na Pilipino. Kaya namigay sila ng bigas, selected, no? Beneficiaries. Ibig sabihin po yan, mga kababayan, pakitang tao lang po yan. Nako po, wag niyo kaming utuin. Pakitang tao lang yan, mga kababayan. Yung mga ganyang style na tirada na yan, nako po. Hindi lahat You are the president. You are not. Okay? You are that a mayor of that place, no? Hindi ikaw ang mayor ng Manila, okay? Ikaw ay presidente, supposed to be, you look all over the Philippines, hindi yung selected lang na lugar, selected pang beneficiaryo. If the president must act, no, ng ayu-ayu lang yan, kasi nakakaano rin, magsiselos ka rin kung ikaw, di ba? Mag-ano ka, di ba? Ano yan? Maiinggit ka rin, di ba? Maiinggit ka rin. Bakit? Bakit sila binigyan mo, kami hindi? Parehas lang naman tayo ngayon nagugutom. Parehas lang naman tayo ngayon parehas lang naman tayo naghihirap ngayon, pero bakit sila binigyan mo, kami hindi? Di ba? Parang ganun ang iisipin ng taong bayan. Kaya Mr. President, tigil-tigilan mo na yang mga banat na ganyan. Hindi maganda tingnan kasi ikaw ay presidente, supposed to be. Kung gagawa ka ng ganyan, nationwide mo kasi you are the president, di ba? Nako po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below at eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Yung mga nangyayari dito, Kasi kung mapapansin ninyo, napakaraming maraming katanungan na tila nagpapakita na kung ilalabas mo yung propaganda o yung script ni Madriaga, ikaw ay papayagan. Pero kung hindi mo ilalabas yung script ni Madriaga, ikaw ay tatablahin. Ibig sabihin, hindi ka pagsasalitain. Di ba? Ito, halimbawa ito. Dali lang pakinggan natin ito. Is Honorable Abantes turn. Salamat po, Madam Chair. Nabanggit mo sa supplemental affidavit mo, Mr. Ramil Madriaga, babasahin ko mula doon sa number 14. Ang sabi nyo sometime in 2021, PRRD gave me 25 million. Yung po ba ina-attest ninyong tama? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Ibinigay sa inyo ni PRRD mismo, siya Opo. personally, yung 25 million. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera. Meron po, Meron. Madam. Yung meron, halatang halata. 25 million na ito, ang sabi mo dito, to purchase high-end motorcycles. Kaya bumili kayo ng dalawang 2021 model Harley-Davidson motorcycles at nilagay nyo sa pangalan ng anak nyo. Tama ho yun po. Opo, sa akin po tsaka sa anak ko. Tapos, bumili po kayo ng Ducati motorcycles, nilagay nyo naman sa pangalan nyo. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay. I am sure na ito pong mga binili nyo, meron pong OR and CR to, hindi po ba? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Yung po ba itinatago ninyo? Opo. At Your ilalabas nyo po sa tagtang panahon? Opo, Your Honor. Okay, so Madam Chair, pinapaliwanag po ng ating resource person dito. So dito, pinalalabas ni Abante na totoo yung sinasabi na binigyan ng 25 million daw ni Pangulong Duterte si Madriaga at bumigili ng Harley Davidson, 2, tsaka NMAX, 7 ata yun. At lahat yun
yung Harley Davidson sa pangalan niya at saka sa pangalan ng anak niya. Tapos, may OR ka. Naks naman. Meron ako, syempre. So, parang pinatutunayan na totoo yung sinasabi ni Madriaga na binigyan siya ng 25 million. Because of those stupid questions. Anong napatunayan dun? Wala. Correct, di ba? Ano pong napatunayan din mga kababayan? Ha? Ano ang patunay na binigyan ka ng 125 million dahil bumili ka? Eh anong mali namin kung pera mo yun sa kidnapping, di ba? Anong mali namin? Kung pera mo pala yun sa kidnapping. Di ba? Eh kasi sa'yo eh. Dapat yung pagpapatunay na binigyan ka talaga ni former President Duterte. Meron kayong mga maleta, bag, something like that, transaction, online transaction, kung online man, di ba? Mga pictures na talagang tinanong talaga, audio na talagang magpapatunay na, ito, nag-usap nga kami at ito ang ibinigay sa akin. Pero kung sasabihin mo na binigyan ka tapos bumili ka nito, teka lang. Baka sa kidnapping mong pera yan, ha? Baka galing po doon sa mga illegal na transaction mo yan galing, di ba? Huwag mong lukuhin yung taong bayan, di ba? Bistado kayo agad dyan eh. Di ba? Yung totoo. Wala naman napatunayan dun. Pwede ko naman sabihin ako, binigyan ako ni Marcos eh. Binigyan ako ni Marcos at bumili ako ng sasakyan. Pero pinangalan ko sa pangalan ko. May ORCR ako? Meron ako ORCR. Binigyan ni Marcos. Para gumawa ng chismis sa mga Duterte supporter. Hindi, pwede ko sabihin yun eh. Pero, is that enough evidence na ako'y totoong binigyan ni Marcos ng 25 million? Hindi, di ba? So, ina-assume mo na it's a gospel truth na binigyan siya ni PRRD ng 25 million dahil nakabili siya ng motor na ipinangalan niya sa pangalan niya. Anak ka ng wewe. Anong stupidity yan? Sorry pastor ka pa man din, pero yung Wala pong napatunayan mga kababayan, no? Talagang pinagloloko lang tayo dito sa mga hearing na to nila mga kababayan. Well anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan mga karabin natin? Just comment down below at syempre wag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.